Bukas nakadagdang manumpa ang bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla. Titiyakin daw niyang mapanagot ang mga mapapatunayan sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Handa rin daw siyang bigyan ng access ang media sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno na hinigpitan noong panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires. May unang balita si Salima Refran. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Agad haharapin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kontrobersya sa flood control projects sa pag-upo bilang bagong ombudsman. Ang ICI at DPWH nagsumiti na ng mga rekomendasyon sa ombudsman para sa paghahain ng mga reklamo sa mga may kaugnayan sa anomalya. Ang mahalaga kasi ngayon sa rules ng ombudsman, may fact-finding. I-validate namin lahat ng data na sasubmit. Susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari, kaya pabibilisan natin ang kaunti ito. Pero hindi pa man nakakaupo sa kanyang bagong tungkulin. Hinaharang na ito ng kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos at ilan pang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marcos, ang paglalagay kay Remulla sa ombudsman ay nakatuon sa pagdidiin kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak ni Remulla, It will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Haharapin rin ni Remulla ang issue ng confidential funds ni Vice President Duterte. Matatanda ang isinumite sa Ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa paggamit ng confidential funds ng BICE at nagrekomenda ng paghahain ng plunder charges laban sa kanya. Bago raw inanunsyo ang kanyang appointment, kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla sa Malacanang. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Sabi pa ni Remulla, handa siyang bigyan ng access ang media sa mga SALN ng mga opisyal ng gobyerno, basta't may safeguards. Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrample upon na ating mag-violate. Kaya maglalagay tayo ng guidelines lang. Nais rin ni Remulla na makatuwang ang ordinaryong mamamayan sa lifestyle checks sa mga nasa gobyerno. Tatayo namang officer in charge ng DOJ, si Undersecretary Frederick Vida. Sa Huwebes, nakatakdang manumpa si Remulla bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. Magsisilbi siya ng fixed term na 7 taon o lalampasan pa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-appoint sa kanya. Matatanggal lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. Bago naging Justice Secretary, may tuturing na veteranong politiko si Remulla mula sa Cavite. Pumasok siya sa politika noong 2004. Naging provincial board member hanggang sa gobernador at kongresista kung saan naging deputy speaker. Ilang buwan pa lang sa DOJ, naaresto sa isang controlled delivery operation ng PIDEA ang kanyang anak na si Juanito III para sa pagtanggap ng 1.3 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush. Naakwit ng korte ang kanyang anak. Maraming kontrobersyal na kaso ang dumaan sa DOJ sa termino ni Remulla. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Binuhay niya ang mga binasura ng kaso ng qualified trafficking at child sexual abuse laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves, Mastermind. Tinugis ang mga nasa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sinulong ang mga kaso laban sa mga scam hub at mga operator at mga tao sa likod nito. Umakyat sa korte ang mga kaso ng mga nawawalang sabungero at lumutang ang mga whistleblower laban sa mga umano'y mastermind nito. At
naging instrumental sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. And they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Maraming reforma rin ang pinatupad ni Remulla sa kagawaran, tulad ng pagtataas ng pamantayan sa pagsasampa ng kaso sa korte mula sa probable cause, naging reasonable certainty of conviction na ito. Mas aktibo na rin ang papel ng mga piskal sa pagpapalakas sa mga kaso, katuwang ang law enforcement. Nagpatupad rin siya ng prison reform and decongestion program at isinulong ang pagkakaroon ng National Forensic Institute ng bansa. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.